Mapagpalang umaga, tanghali at gabi saan mang dako kayo sa mundo mga kakwento. Mula sa mundo ng palakasan at lalo na sa larangan ng boxing, ito na naman ang bagong update tungkol sa tinaguriang monster ng Japan na si Naoya Inoue. 2 linggo na lang bago ang isa sa pinakahihintay na laban sa limaw na ito at tila hindi na makapaghintay pa itong si Inoue para sa kanyang matinding bakbakan. Sa kanyang pinakahuling update sa social media, ibinida ng 4 Division World Champion ang kanyang matika sa pangangatawan bilang paganda sa nalalapit na depensa sa kanyang mga titulo. Para bang katawan na konkreto, parang semento na napakatibay. Pero sana ang sementong ito ay hindi ito kasama sa kontrobersyal na flood control ng project ng DPWH. Sa kanyang post, nilagyan niya ng caption na September 14 is coming, my body is ready, I can't wait. Kasabay nito mga kwento, nagbahagi rin siya ng black and white photo na nagpapakita ng kanyang napakagandang kondisyon. At syempre, hindi nagpapauli ang kanyang mga tagahanga. Sunod-sunod na papuri at komento ang dumagsa, gaya ng parang panalo na kagad kahit jab lang. Grabe ang laki ng improvement at pinakamalakas at pinakamahusay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi basta-basta ang laban na ito para kay Inoue. Sa darating na September 14 sa Nagoya, Japan, harapin niya isa sa pinakamalakas at matapang na boksingero na si Murodjon Akhmadaliev mula sa Uzbekistan. Si Akhmadaliev mga kakwento ay kilala rin si MJ, isang dating unified champion sa Super Bantamweight Division at kasalukuyang hawak niya ang titulong WBA o World Boxing Association Interim Super Bantamweight Belt. Marami ang nagsasabi na siya ang isa sa ilang boksingerong may kakayahan na bigyan ng seryosong hamon ng Japanese superstar. Kaya't habang ipinapakita ni Inoue mga kwento ang kanyang physical form, ang mensahe ay malinaw. Handa na siya hindi lamang sa physical na aspeto kundi pati sa mentalidad at estratehiya. Ang kanyang training camp ay tinutukan ng kanyang manager at promoter na si Hideyuki Ohashi at nagsabing perfect preparation, best training, Inoue is in the best condition. Hindi lang sa Japan mga kwento kundi sa buong mundo, maraming mga boxing fans ang naghihintay sa laban nito. May mga analis na nagsasabing kung tatalunin ni Inoue si Akhmadaliev, lalo pa niyang pagtitibayin ng kanyang titulo bilang pound for pound king ng boxing. Mga kakwento, hindi may kakaila na ang tinig ng mga fans ay puno ng pananabik. May ilan pa nga nagsasabi na gusto na nilang makita si Inoue sa featherweight division para masubukan kung paano siya may pagsabayan sa mga malalaking mga boksingero. Ngunit bago ang lahat ng yan, ang pinakamalaga sa ngayon ay ang laban niya kontra kay Akhmadaliev. 2 linggo mula ngayon, masasaksihan natin kung paano ipagtatanggol ni Inoue ang kanyang 4 na mga korona sa Super Bantamweight. At gaya ng sabi ng ilan ng mga boxing fans na kung ganyan ang katawan niya ngayon, paano pa sa mismong laban? Hindi dapat walang pasit ang sandaling iyon. Mga kakwento, tutok lang sa paparating na laban sa September 14. Magaganap sa Nagoya, Japan, ang laban na siguradong magbibigay ng kasaysayan sa mundo ng boxing. Si Naoya Inoue, laban niyan kay Murodjon Akhmadaliev, isang bakbakan na hindi lang para sa titulo, kundi para sa karangalan at pangalan ng pagiging pinakamahusay sa Super Bantamweight Division. Kaya naman, Team Inoue ka ba o di kaya'y Team Akhma? Yan po ang kwentong di pa nakwento na nakwento na pala. Ako si Mr. Kwento na nagsasabing, laging tandaan, sa boxing man o sa totoong buhay, hindi sukatan ng pagbagsak dahil ang malaga, bumabangon ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kay kakwentong Kenneth Medrano, kay kakwentong Raul Memoracion, kay kakwentong Faket Storsky, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.